So gawin natin yung weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon at Rising na Libra. This is for May 8 to 24. Sinulat ko na, nalilimutan ko. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising mo, sa dulo ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And for private readings and spell works po, pwede nyo kayo message at every Friday hanggang Sunday sa O May Gulay po sa Session Road. We are doing face-to-face readings. Now, this is a progressive reading, meaning mararanasan mo or may effect pa tong reading na to for additional 7 to 8 weeks. Medyo matagal. So, Libra, ano bang ine-expect natin for now? So, we have here 51. Milk and honey. So, medyo sabihin na lang natin na it is time na medyo maging conscious tayo pagdating sa how we spend money. Medyo maging concerned din tayo sa mga ins and outs ng pagpasok ng pera. Kung kinakailangan na medyo ano tayo, yung tipong i-check natin yung, or mag-accounting, ayun, yung term hinahanap ko. We can do accounting in terms of how we spend money. Hindi gawin po natin kasi ano, medyo sabihin natin na may mga unexpected na gastusin na pwedeng maganap or mangyari na medyo out of control natin. So, it is a wise decision na andoon na we double check. Wag andoon din kasi na may mga parang biglaan na sasabihin na kailangan ng gantong bayaran or may mga gantong emergency. Huwag kang padalos-dalos kung pwede ha. Pag-isipan mo muna yung actions mo and decisions mo kasi remember, medyo in a way magiging tight yung money para sa'yo. Now, next card mo is 31. Why? May mga bagay na natin kailangan tanongin na talaga. Sorry. May mga bagay na hindi na natin kailangan pagtuunan ng reason. Kumbaga, andoon na, this is a good time as well na medyo kailangan maging, paganahin mo yung Libra side mo, paganahin mo yung pagiging, in a way, overthinking din, yung analytic side mo. Kasi this card is advising na may mga, sabi natin parang emotional hostage na magaganap. Yung mga tipong sasabihin nila na, yung, dati naman natulungan kita or friends naman tayo, ayan, yung mga pamangkin mo naman yan or pinsan mo naman yan. No, although yes, andoon na yung drive na gusto natin na mag-extend ng assistance sa kanila, pero kailangan mo kasing prioritize din yung sarili mo. Kailangan, you need to make sure that you will also have enough to go by. Sabi nga nung friend ko sa akin kung tutulong ka, ang gamitin mong pantulong is yung sobra mo. Hindi kung ano yung gagamitin mo. Technically, it makes sense na sa ganung aspeto, hindi tayo tipong bara-barabay na lang. Unless siguro meron kang unlimited supply ng pera, go. Pero in these times na medyo a lot of us is dumadaan tayo sa critical moments in terms of finances, medyo maging wise din tayo in handling our money. Now, we have here our next is number 7, to the sea. So may mga nakikita ko dito, paano yung travel ko, paano yung bakasyon ko? Well, girl, push mo pa rin yun. Kasi, ano ba, naiplan mo na siya. You did proper accounting na doon. Kumbaga, meron kang budget na nilaan para doon. So, I don't see anything wrong kung bakit mo kailangang pigilan yung bakit mo kailangang i-cancel or i-delay. You planned for this long before. So, ibig sabihin, maayos na siya. So, may mga iba iniisip, kasi nakahiya naman, baka sabihin nila, hindi ako nagpahiram, pero meron akong pan-travel. Unang-una, hindi sila kasama sa budget mo. Pangalawa, no one can walang pwedeng magtanong sa'yo, mag-question sa'yo sa mo gagamitin yung pinaghirapan mong pera. Pangatlo, sila yung may kailangan, bakit ikaw yung mag-a-adjust, di ba? So, andito yung point na if you need to get out, kasi andun yung point na kailangan mo na din ng ng release, ng stress reliever.
kailangan mo na din ng, kumbaga sabi nga in English yung take off, release your steam. So, there's no harm, in doing that. Kasi this is pwede mo siyang ano eh, ang reason talaga dito parang is for your own mental health and for your own relaxation. Now, yung next card mo is we have is 27, exchanging gifts. So, etong card na 'to nagpapaalala din na hindi masama manghingi ng kapalit. Hindi masama mag-expect na ibabalik. Especially kung eto naman, hiram. Especially kung eto, pinangakong babayaran, 'di ba? Parang vice versa, 'di ba? I mean, ikaw din ayaw mo ng meron kang iniisip na babayaran. So, alam mo 'yun, that is tama lang naman na mag-expect ka na ibabalik nila. There's nothing wrong with that. Ngayon, kung iniisip nila na mali 'yun, ay mag-isip ka na, kailangan mo pa ba 'to sa mga tao sa buhay mo or you need to distance yourself from them or kailangan mo na mag-place ng boundaries palayo sa kanila. Kasi my dear, alam mo, hindi maganda 'yon. Parang alam mo yung point na as long magbe-benefit sila kahit na ikaw hindi, na okay lang 'yon. It's something na very wrong siya sa lahat ng aspeto. Napakamali niya sa lahat ng level talaga. Now, ang next mo kasi dito, ako nga 'no. So, wala kang choice talaga dun sa part na 'yan. So, we have here's number 6, not for you. It's okay, kung kailangan mo na kasi makikita mo na you need to distance yourself from people. Andoon na parang hindi mo parang andun yung point na you don't want na ma-associate sa kanila. Ayaw mo na andoon na connected ikaw sa kanila. It's okay. So, this is, in reality, tama naman yung gagawin mo. Kung andun yung point na di-distant ka sa kanila or bibitawan mo sila or andoon na tatanggalin mo sila sa circle mo, push. Kasi, eto ang relationships kasi, kahit anong relationship yan, it should be a give and take. Sabihin, pareho dapat nagkikinabang, pero mukhang sila yung nakikinabang eh. Huwag ka mag-alala. Kasi number 34, parang inisip ko, paano yung pagkilang ko ng ganito or sino lalapitan ko ng ganyan? My dear, you have a lot of other people. Actually, kung titignan ko nga, kumbaga bibigyan natin ng percentage ng give and take nyo, mas siguro parang 80% sa'yo yung give eh. 20% lang yung take mo. And then sa kanila, 80% yung take. Yung point na gano'n na it's so wrong, ayun nga, again, it's so wrong in every level. So, dito yung moment na pinapaalala ng card na it's okay. Meron laging help na darating. Kasi alam mo yung point na nagtanim ka ng good help sa ibang tao, may tumulong ka out of your heart. Pero that means the universe saw it. So, sabi nga, what goes around comes around. So, ibabalik na ng universe yun. Ang nakakatuwa, these people who will be helping you, number 16, all that glitters, sila pa yung least expected mo. Yung mga akala mo na hindi nila kayang mag-help, sila pa yung gagawa ng paraan to make sure na mag-extend sila ng assistance. Sabi nga ni Lay na minsan kung sino pa yung mas kinakapos, sila pa talaga yung mas generous, which is totoo. So, andoon na at kaya parang pag naghingi naman sila ng help sa'yo, hindi ka mag-aatubili kasi they know how to give and they know how to take properly. Now, yung deities mo, we have Neptune. So, number 8, dreams, illusion, and a wish to flow. And si Saturn. Number 7, karma control and a wish to restructure. So, this is about you flowing in the process of the universe. Siguro nasanay ka naman din kasi na ikaw yung nagpa-plan, ikaw yung nag-execute, ikaw yung nag-iisip ng timing, nanggap ng resources. Now, the universe gusto niyang ipalala sa'yo, ako na. Ako lang gagawa niyan. Ang kailangan mo na lang is to just flow, to just follow, and listen kung ano yung sinasabi ng universe para sa'yo. There's nothing wrong in, kaya yung importante yung phrase na yun trust the process. So there's nothing wrong in trusting the process because yung well-being mo, ang target ng universe dito, given ang dami mong tinanim na good karma na rin.
I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. Private readings po and spell works, you can message me. And for every Friday till Sunday po sa Umay Gulay sa Session Road, may face-to-face readings tayo. So, Libra, maraming salamat. God bless, Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, you have a great day. Bye for now.